Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Evelina Bautista Estacio Ipon Challenge. So, ayan. Ang topic po natin ngayon is all about IMG. So, welcome to IMG International Marketing Group, Total Financial Solution. Magpapakilala po ulit ako. Ako po si Evelina Bautista Estacio, Certified Associate Financial Planner, Truly Rich Makers Financial Coach, IMG Senior Marketing Director, Life License Underwriter under Manila Bankers Life, and I joined IMG last August 15, 2016. But before, bago ako naging IMG member, naging empleyado po ako ng Toshiba Philippines for 17 years. So, una, magkumustahan po muna tayo. Kumusta ka self? Kumustahin natin yung sarili natin. Nasaan na po ba yung ipon natin ngayon? Nasa picture B po ba tayo? O nasa picture A pa lang? Nasaan na ba yung finances natin? Kung nandito ka pa lang sa picture A, kung ganyan pa lang yung status ng finances mo, don't worry. Dahil napanood mo na itong video ko, makakalipat ka dito sa picture B dahil marami kang matututunang strategy or tips para magawa mo ito. Okay? So, dapat tapusin mo itong aking orientation. Ano na nga ba ang ating financial status ngayon? May utang ba ako? Tanungin natin yung mga sarili natin. May ipon ba ako? Ano ba ang mga financial goals ko? So, our training highlights who we are, why financial education is important, our financial strategy or solutions, and learning executions. Ayan, who we are, who is IMG? IMG or International Marketing Group, we are one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines and worldwide. So IMG is the biggest financial hub in the Philippines. IMG is like a school or financial school and assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education and have established partnership with the biggest companies in the financial industry. Ito po yung aming mga company partners and providers dito sa IMG. Kapag mag-execute ka at gusto mo po ng healthcare, we have Kaiser. Life insurance, we have MB Life. We have investments under Rampur Financials. And mayroon po tayong real estate sa mga malalaking developer sa Philippines. General Insurance, ayan po yung mga malalaking insurance company. And allied services and other services. So, ayan po yung ating mga partner na companies. Ayan. Our financial centers and financial educators, lahat po dito, mga flags, dyan, lahat po ng bansa na yan, mayroon po tayong IMG Financial Centers. So, our financial centers naman in the Philippines, ayan, from north to south, mayroon po tayong financial centers. And ang maganda ngayon, kahit wala kang, kahit hindi ka makapunta sa mga financial centers, it's okay. Kasi nasa online na po tayo. Kaka-connect ka sa IMG kahit sa online lamang, basta may internet ka. Ayan, 18 years teaching financial education with thousands of financial coaches nationwide. IMG Crusade, we want to deliver the world's financial wake-up call, changing people from spenders to savers. Kasi, gaya ng lagi kong sinasabi, ang mga Pilipino, napakasisipag ng mga yan. Kahit saang sulok ng mundo, may makikita kang Pilipino dahil nga masisipag yan kumita ng pera. Pero, ang sisipag din gumastos at nakakalimutang magtabi or mag-save para sa kanilang retirement future. So, IMG mission to help family or to help every family achieve financial freedom. No family left behind. So, our belief, many people are financially struggling due to
lack of financial information. So, kaya kami nagtuturo ng financial education para po makatulong po kami sa ating mga kapwa Pilipino na matuto. Okay, IMG vision to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secrets of the wealthy to all. May sikreto pala yung mga mayayaman, so dapat, ayan, tutukan po ninyo ang ating pag-usapan ngayon para malaman natin kung ano ba yung mga sikreto na yan ng mga mayayaman. Dahil everyone has the right to become wealthy if they have the right information. Kailangan lang pala natin ay yung tamang information. Ayan. So, give the right information when it comes to handling finances. Yun po yung aming ginagampanan bilang IMG missionaries. Okay, we teach people, tinuturuan po namin ang mga tao kung paano yung tamang pagsisave para makapag-build po sila ng kanilang magandang future. And taking control of your money. Dapat ikaw ang magkukontrol sa pera mo, hindi yung pera mo ang magkukontrol sa iyo. Ayan, our campaign, Financial Literacy Campaign. And our goal, 10 million financially educated families by year 2025. Yan po yung goal namin. So congratulations dahil pinapanood mo ang aking video ngayon, isa ka na sa aming naturuan. So be part of us. Okay, a mandatory of financial education, naka-align din po tayo. Naka-align din po yung itinuturo ng IMG sa unang SONA ni Presidente Duterte last 2016. A mandatory financial education for all migrant families and their communities shall be pursued. So, ayan. Sino-sino po ba yung aming mga katuang or katukatulong pagpapalaganap ng financial education? Pagdating po sa IMG, si Ms. Corina Sanchez po yung ating ambassador dito. Pagdating naman po sa ating life insurance, which is Manila Bankers Life, nandyan po si Tito Boy Abunda. At pagdating naman sa ating partner na healthcare na Kaiser, si Ms. Sharon Cuneta naman po yung ating ambassador po dito. So, ayan. Si Presidente Duterte, hindi naman po siya member ng IMG, pero nagpa-picture po siya, pumayag siyang magpa-picture. Nahawak-hawak yung aming libro nung makita po niya yung mga meeting ng mga OFW sa Hong Kong. So, ayan, ang mga OFW kasi sa Hong Kong, nag-iipon-ipon yan at nagtuturo din po dyan sila ng financial education. So, our massive financial education ulit, you can watch IMG sa Kape at Salita every Saturday morning from 5 to 6 in the morning. Nandun po yung sa kwarta kusina, kape at salita. So, ang pinag-uusapan po nila dyan is all about kung paano mag-ipon, paano magtipid, at paano natin pahahalagahan yung ating pinaghirapan na pera. Ito po yung aming mga boss, mga big bosses po namin yan sa IMG at kasama po dyan si Brother Bot, mga iba pa pong coaches. Okay? Why financial education is important? Financial education is not just for the wealthy people, it is for everyone. So, ayan po, nakasulat po yan sa aming libro. Okay? So, we have 6 reasons why we need financial education. First, the rule of money is changing. Paano ba yun? Kapag po tayo nag-ipon, dapat ang goal po natin ay ang pera natin mapalago. At dapat laanan po natin yan ng sapat na oras. Okay? And dapat yung rate of return mataas. Dapat siguraduhin natin na kayang ibit ng inflation, kayang ibit ng rate of return yung inflation. And dapat mababa lang po yung tax or wala siyang tax para makapag-create po tayo ng tinatawag na wealth. Okay? Ang realidad ngayon kasi, ganito. If you save 100 pesos in the bank, let's say 100 pesos, example po natin, ang interest rate na ibibigay ni bank is 1%. You pay tax at 20%. So, yung piso na kinita mo nabawasan ng 0.20. So, after tax, yung pera mo naging 100 peso and 80 cents. Ngayon, sumulpot sa inflation. Ang inflation 5%.
magkano ang nabawas dun sa 100.80 mo? Ayan, ang naging kinalabasan ng pera mo dahil binawasan ng 5 pesos, naging 95.80 na lang. Hindi ka na kumita, nalugi pa yung pera mo. So, dapat alam po natin yan, ha? Number 2, high cost of living. Ayan, most people have difficulty in saving money for their future needs because of inflation. Ano ba yung inflation na yan? Inflation is the increase of prices of goods and services. So, the sad part is when a major needs arises like emergency repair, illness, tuition fees, etc. Their only option is debt. Mangungutang lang po kapag nagkukulang po tayo ng budget. So, ayan. Isa pa pong epekto ng inflation, ito po. Dati, ang dami ng nabibili natin sa halagang 1,000. Ganyan, umaapaw yung ating basket or yung pushcart. Pero ngayon, ang 1,000, ayan na lang siya. Nakalagay na lang sa dalawang maliit na supot. Yun yung isang epekto ng tinatawag natin na inflation. Tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero ang pera natin, syempre, pababa po ng pagbayad ng halaga. Ayan. So, ang nangyayari, hindi po tayo makaalis sa utang. Number 3, high cost of education. Mahal magpaaral. Ayan. Lack of planning and preparation for college education are hurting the younger generation. Cost of education doubles every 5 to 7 years. So, ayan. So, ikaw, kung ikaw ay nagpaplano na magkaroon ng sariling pamilya at magkaanak, sana paghandaan mo yung iyong pagpapaaral sa anak mo. Kung ikaw naman ay may mag-aaral na anak, ang tanong, may nakalaan ka na ba para sa pagpapaaral ng anak mo? Dahil maraming magulang hindi na nakakapagpaaral ng mga anak dahil hindi nila ito pinaghahandaan. Number 4, lack of financial planning. The long-term effects of financial ignorance. Ito po. Senior citizens in the Philippines, 30% forced to work. Kahit matatanda na, sige, nag-jeep na driver pa rin, nagta-tricycle, nagtutulak ng kariton. Kasi nga po, hindi po nila ito napaghandaan. 40% dependent on children. Yung tipong, anak, sige, mag-aral ka. Ikaw na ang bahala sa akin pagtanda ko. Dapat po baguhin natin yung mindset na yun. Kasi po, ang mga anak po natin magkakaroon po ng sariling pamilya. Hindi na po ikaw yung priority nila. Hindi na po ikaw yung kanilang pinakaunang responsibilidad. Kasi kapag may pamilya na yan, yung pamilya na niya ang kanyang unang-unang priority, and mataas na rin po yung kanyang sariling responsibility. 20% abandoned or left sa mga home for the aged. And 8% rely on pension, 2%, only 2% are financially independent. So, kaya kami nagtuturo ng financial education para po mapalaki po namin itong 2% na ito. Dahil ang 98% of our population is in the rat race cycle na tinatawag. Ano ba yung rat race cycle? Ayan, negosyo or trabaho, pag kumita, ang mangyayari, ayan, pambayad ng mga loans, pambayad ng mga utang. And kapag may natira, ipansya-shopping lang. Or, ayan, pambayad ng bills. Wala na ulit natira sa kanyang kinita. Ang mangyayari, uutang na naman yan. Ganyan, paulit-ulit lang po na sitwasyon, nakakapagod. Number 5, no preparation and financial planning. Kawalan ng trabaho. Gaano ka kahanda kapag ikaw ay nawalan ng trabaho? So, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang matibay na kumpanya, iisipin mo ba na hindi ka na lang mag-iipon o hindi ka maghahanda kasi nasa matibay ka naman na kumpanya? Mali po yun. Dapat ang gawin mo habang may trabaho ka, mag-ipon ka para ano man ang mangyayari, nakahanda ka. Dahil paano pala kung pagpasok mo kinabukasan sa kumpanya mo, sarado na ito? Or nagtanggalan pala
Nagtanggalan at isa ka sa natanggal. More and more people are subjected to mass retrenchment, terminated and redundated, especially po ngayon dahil mayroon po tayong nasa crisis po tayo ngayon. So dapat po, kung ikaw ngayon ay nasa magandang sitwasyon pa, kumikita pa, nagtatrabaho pa, umpisahan mo nang mag-ipon para sa pagtanda mo. Ayan. Number 6, people live longer today. Filipino life expectancy. Mga lalaki, umaabot daw po yan ng 70 years old. At ang mga babae, umaabot ng 75 years old or 76. Is it good or bad? Good kapag may naihanda ka para sa retirement mo. Bad naman po yan kapag nag-retire ka and wala kang naihanda, magiging crisis lang yung abutin mo dyan. Dahil kapag wala kang naihanda, wala kang pampagamot kapag ikaw nagkasakit. So dapat, ngayon pa lang pinaghahandaan na po natin yung para sa ating healthcare. Ayan, sasabihin mo, hindi ko na kailangan yan kasi mayroon naman akong mga government program like SSS, Pag-ibig, GSIS, and PhilHealth. Okay, sapat ba ang mga government programs na yan? Sasabihin mo na mayroon ka yan. The government programs are great, but we need to look into other means that can grow our money for our financial future. Dahil ito, tignan po natin, example, ikaw ay nagpipensyon ng 4,000 pesos sa isang buwan. Sa pagkain mo pa lang, 50 pesos per meal, 3 times a day, 150. Pagkain mo pa lang yan, times 30 kasi isang buwan. 4,500 na agad yan, negative ka na agad ng 500 pesos. So, how about your other expenses? Paano kung nagme-maintenance ka na that time? Paano pa? Okay, so mga bagay na yan dapat natin naiisip or dapat na napapaghandaan po natin. From our best-selling book, nasa page 11 po siya. When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people, young people, many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. So, many end up retiring without enough savings. Bakit kaya? So, these people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances and they lack of financial education. So, tignan po natin, si Nanay Pasita, dati po siyang principal. Pero dahil nung mag-retire siya, hindi po niya nahawakan ng maayos or hindi po niya na-manage yung kanyang retirement money, ayan ang nangyari. Naubusan siya ng pera, naging janitress na lang siya. And doon pa siya ngayon nag-janitress sa kung saang school siya naging principal. So, wag po sana nating antayin na magaya po tayo sa kanya. Okay? So, we have 4 concepts here in IMG na itinuturo para ito yung magsisilbi na pinaka-solutions natin. 6 steps to achieve financial freedom. Ito yung first na concept po natin. Ito yung tinatawag na solid financial foundation. May order of priority po siya tayong susundan. Discipline yung number 1. We need discipline para ma-increase po natin yung ating cash flow. Next, healthcare. Number 3, life insurance, debt management, emergency fund, and last, investment. Kung papansinin nyo, para po tayong nagpatayo ng bahay. Para pag nagpatayo po tayo ng bahay, ganyan po siya katibay. Okay? Ang mga goals mo ba ay masayang bakasyon, magandang retirement, may magandang healthcare, magandang bahay, pampaaral ng anak, makabili ng sasakyan, makapag-travel, makawala sa kahirapan, and mabayaran lahat ng mga utang. Kapag ganito yung ating goals, syempre, magkakaroon po tayo ng financial freedom. Ayan. The importance of building a solid foundation. Is your house built in a strong foundation? Ayan, kapag ba nagka-typhoon or nagka-earthquake, masishaken lang ba siya or guguho? Ibig sabihin, pag gumuho, hindi maganda yung foundation na ginamit mo, hindi matibay yung pundasyon niya. How about your financial foundation? Ayan, gaano siya katibay?
kapag ikaw ay nawalan ng trabaho. Financial crisis, kapag ikaw ay nakautang, kapag may nagkasakit, and kapag na-bankrupt yung negosyo mo. Guguho rin ba siya? Kapag gumuho siya, ibig sabihin, hindi matibay yung pundasyon na ginamit mo sa pag-create mo ng iyong finances or hindi maganda yung pagkahawak mo sa finances mo. Step number 1, increase cash flow. So, paano mag-increase ng cash flow? At ano ba yung cash flow na tinatawag? Yung income natin, ilis natin yung expenses natin, yun yung tinatawag natin na cash flow. So, example, monthly income mo is 25,000 pesos, pero ang iyong monthly expenses is 35,000 pesos. Automatic negative ka ng 10,000 sa cash flow mo. Okay? How to increase our cash flow? Number 1, reduce expenses. Bawasan natin yung mga expenses natin, especially kung hindi naman siya ganun ka-importante. Okay? Ayan, ilista po natin. Live below your income. Hindi yung ikaw ay nagpupumilit gumastos ng mas mataas sa income mo dahil our goal is to be rich, not to look rich. Yung iba kasi, magkaroon lang ng forma kahit na yan ipangutang ginagawa. Hindi po magandang habit yon. Next, 4-month formula. Ano ba yung 4-month formula? Ito yung ginagamit ng mga tao na hindi maganda yung kanilang spending habit. 100% na kanilang income, ang kanilang gastos is 200%. Kaya ang nangyayari, wala nang ipon, may utang pa. So, paano ba tayo kinukulang sa sweldo? Bakit ba nagkukulang yung sweldo natin? Dahil nga po dito napupunta yung mga bills natin sa Meralco, bills natin sa mga kung ano-ano. And ang worst, yung natitira doon, ang ginagawa ay pa siya shopping, hindi siya umiinom ng 3-in-1 na kape kasi ang gusto lagi Starbucks, gusto lagi milk tea, kain ng kain sa Jollibee. So, ayan, hindi naman natin sinasabi na huwag nyo nang i-avail yung mga bagay na yan kung yan ang nakakapagpasaya sa inyo. Pero, sana po bawas-bawasan po natin. Para po, instead na iginagastos po natin dyan, dapat iniipon na lang po natin. Okay? Kung ganyan kasi yung trabaho natin, wala. Ang mangyayari sa atin habang buhay po tayong magtatrabaho. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Sundan niyo po yung formula na yan, napaka-powerful po niyan para po tayo ay makapag-ipon. Okay, savings muna bago gastos. Ayan, number 2, financial concept natin. The secret formula of building wealth, pay God and yourself first. Ito yung tinatawag na 110-20-70 formula. Paano ba yung nag-work? 100% of your income, less tithes, give back to the Lord dahil sa Kanya naman po lahat nanggagaling kung ano yung mayroon tayo. 20% para sa sarili po natin. I-save po yan natin para sa sarili natin. And yung 70% na matitira, yun po yung pagkakasyahin mo sa lifestyle mo or sa expenses mo. Ayan yung abundance formula or prosperity formula. Ayan, sorry po, wrong spelling po. Abundance po yan. Okay? How is your current situation? So, let's say, nagtrabaho ka ng 10 years ka nang nagtatrabaho at ang iyong annual income is umabot na ng 300,000 dahil 25,000 ang monthly mo. Ang sinweldo mo na pala dyan sa 10 buwan na yan is naka 3 million ka na. 10 buwan, 10 taon. Sa 10 taon mong pinagtrabaho, may 3 million ka na. Ang tanong, nasaan yung savings mo? Mayroon ba o wala? Ayan. It's not what you earn that counts. Kahit kasi malaki ang sweldo natin, kung hindi naman tayo marunong mag-ipon or magtipid or mag-save, walang mangyayari sa atin. So, it's not what you earn that counts, it is what you keep. Ayan, abundance formula dapat ang gamitin natin. Let's say, nagtrabaho ka na ng 10 taon, ang annual income mo is 300,000 pesos. Kumita ka na ng 3 million,
kung ginamit mo yung abundance formula na yan, 600,000 pesos na pala dapat yung iyong naging savings. So, yan ay ininvest natin. Maging 1,161,000 yan. Kung natutunan mong mag-invest 10 years ago, ngayon, ito na yung pera mo. Ito na dapat yung magiging pera mo. Okay? So, next, how to increase our cash flow again. Earn additional income. Ayan, use your spare time to earn extra income. Because the best available time to build your wealth is through your spare time. How to increase your income? Ayan, kung ikaw ay nagtatrabaho ng 10 hours, lahat po kasi tayo may 24 hours sa isang araw ha. Wala po sa atin walang 24 hours. Matutulog ka after mo magtrabaho, matutulog ka ng 7 hours. Spare time mo is meron pa ring 7 hours. Anong gagawin mo sa 7 hours na yan? Sasabihin mo, hindi ako makapaghanap ng extra income kasi may papasok pa ako, traffic. Okay, yung travel mo 3 hours. May spare time ka pa rin ng 4 hours. But if yung 2 hours gamitin mo para magkaroon ka ng extra income, and yan sa 2 hours na yan, at ginamit mo sa isang buwan, kumita ka ng 10,000. Malaking tulong na po yan para makapag-ipon ka at makapag-invest ka para sa future mo. So, step number 2 na po tayo, healthcare. Prepare for your long-term care. Dahil, ayan, gaano kahalaga ang healthcare? Sa buhay natin may dalawang stage. Yung first stage, yun po yung tinatawag na employment or productive years. And yung second stage naman, yan yung tinatawag natin na retirement years. So, kapag tayo ay nasa productive years or employment years, ang ginagamit natin dyan madalas is yung short term kasi binibigay po yan ng empleyado natin, employer natin bilang benefit po natin. Or pwede rin natin i-purchase yan personal. Pero ang tanong, hanggang kailan mo ito pwedeng gamitin? So, kapag nasa retirement years na po tayo dapat, ang mayroon po tayong inilalaan is yung long-term healthcare. Kasi yun yung kailangan natin kapag tayo ay matanda na. Ang tanong ngayon, napaghandaan mo na ba? Dahil kailan ba lumalabas ang mga sakit natin? Siyempre kapag po tayo ay matanda na. So, the most neglected needs. Ito pa rin yung ating dalawang stages ng buhay natin. Retirement years and productive years. Yung productive years kasi natin, ano ang ginagawa po natin dyan? Ayan, work, 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 trabaho, trabaho, trabaho. After nyan, pag sumweldo, ayan, enjoy, enjoy. YOLO, you only live once. Sabi ng mga kabataan. And, ayan, papasok ka na sa marriage life dahil sa kaka-enjoy mo, doon mo nahanap yung or natagpuan yung iyong magiging kaparehas sa buhay. Magkakaanak na kayo, tataas na po yung iyong responsibilities at magkakaroon ka na ng papaaralin. Dadating ka na po yan sa realization point ng buhay mo. Nasa senior years ka na pala. Lalabas na po yan yung mga sakit-sakit and malamang hindi mo maa-afford magpagamot kapag ikaw ay hindi nakapaghanda. Ang sasabihin mo na lang, nakalimutan ko ang sarili ko. Ayan. Prepare for your long-term care. Ayan. Dahil yung long-term care na ipiprepare po natin, provide you health care when you retire or when you stop working and someone to take care of you when you get old. So, importante po na mayroon po tayong long-term health care. Dahil kung mayroon po tayo na ihanda, pwede po tayong mamili ng kwarto kapag po tayo ay na hospital or magpapagamot. Pwede sa executive or pwede sa pay ward. Pero kung wala kang naihanda, wala kang choice, dito ka babagsak sa charity. Okay? Step number 3 na po tayo, life protection. So, ensure life protection. Ayan. Magkakaroon ka ng peace of mind para kapag nagkaroon ka ng life insurance, magkakaroon ka ng peace of mind dahil alam mo na na protected na yung family mo. So, sa buhay kasi natin, may dalawang line. By the way, nasa third concept na po tayo. Yung X-curve na tinatawag,
yung responsibility line yung red line at yung money line naman po yung blue line. Ayan, kapag bata pa po tayo, wala pa po tayong ipon. Pero wala tayong ipon, mataas ang responsibility natin. So, dapat ang gawin natin, habang tayo ay tumatanda, pataasin natin yung ating money line. Magkaroon sana tayo ng big savings na, and habang tayo tumatanda, mawala na sana yung ating responsibility. Pero tignan natin, ayan, ito kasi yung mga responsibility natin: food, shelter, clothing, education, health, debts, or yung mga loans. Yung ginagamit po natin dito sa part na to kapag bata pa po tayo ay yung active income. Nanggagaling po yan sa ating trabaho. You work hard for the money. Dito, yung no work, no pay ka dito. Kaya kailangan trabaho ka dyan ng trabaho. So, ang gawin naman natin, kapag tayo tumatanda, paglaanan natin yung ating pagtanda para magkaroon po tayo ng passive income na tinatawag, or money works for us. Dahil ito pa rin naman yung responsibility natin doon nung bata pa tayo. Kasama pa rin naman natin dito. Kailangan pa rin natin kumain, shelter, clothing, education, and naka-emphasize po dyan yung health. Kasi ang pinakamalaking gastusin na po kapag tayo matanda na is yung ating health. And ayan, dapat debt free na po tayo. Wala na po tayo dyang utang dapat. Okay? Ayan. Kaya dyan po natin dapat inilalagay yung ating 20% na ng ating income kapag po tayo ay nagtatrabaho. Dahil sa buhay, may dalawang katanungan lang dyan, or may dalawang if lang yan. What if you die too soon, or what if you live too long? Kapag namatay ka ng maaga, dapat ang pamilya mo protected. Dapat mayroon kang instant money or yung insurance na tinatawag. Yan yung income replacement mo kapag ikaw ay namatay ng maaga. Kasi paano na yung pamilya mo kung ikaw ay breadwinner? So dapat alam mo, ngayon pa lang, alam mo na kung paano mo protektahan yung pamilya mo. Dito naman, what if you live too long? Ang gawin mo naman, protect yourself. Dapat may investment ka na ito ngayon, niipon mo para magkaroon ka ng living on interest. Kasi nga, kapag matanda ka na at wala kang ipon, baka ang gawin mo na lang, hihingi ka na lang hihingi ng tulong. So, dapat mayroon kang pera para sa iyo na magtatrabaho kapag ikaw ay nasa senior years na. So, dapat malinaw po yun, at saka dapat tandaan po natin. Okay? Ensure life protection. Because life insurance provides protection for you and your family in case of accident or if you die too soon. Ayan. Pero ang nangyayari kasi sa Pilipinas, ito yung magandang sasakyan, magandang bahay, may insurance. Pero yung mga nakatira at yung sumasakay sa sasakyan, walang insurance. Diba? Nakakatawa. So, dapat alam po natin kung ano yung dapat natin na gawin, dahil sino ba ang importante? Sino ba ang mas importante? Ito bang mga material things or yung tao? Ayan, dapat alam po natin. The purpose of insurance, ito po, simple lang pala ang purpose ng insurance. Insurance is simple. If God calls you home today, your kids won't go hungry. Which is totoo po yan, di ba? Step number 4, debt management. Dapat po, paglaan na unti-untiin po natin alisin yung mga utang po natin. Okay? Makawala tayo sa ating mga pinagkakautangan, or makalabas po tayo sa mga utang. Manage and eliminate debts. Ayan, bakit marami ang baon sa utang? Dahil sa mga ito. Buy now, pay later. Kapag nakakita po tayo ng mga signboard or signage sa mga shopping mall, ayan, zero installment, sale and discount, no or low down payments. Ayan, kumukuti-kutitap yung ating mga mata. Ang bilis po nating maakit sa mga bagay na to. Pero ang tanong, nakatipid ka ba? Of course not. Kasi binayaran mo pa rin yan. Gumastos ka pa rin dyan, nagastusan ka pa rin. Okay, so dapat hindi po tayo madaling maakit sa mga bagay na yan. So, ayan, people are so into instant gratification. They spend on things they don't need just to please people. They don't even like
makapagpayabang lang, makapagpagarbo lang ba? Masaya ka ba pag maraming utang? Sino bang taong masaya kapag may utang? Siyempre wala dahil debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your future. Imbis na masaya kayong mag-asawa, hindi. Pag-aawayan nyo yung utang na yan, magkakasakit ka lang, hindi ka makakatulog, kakaisip mo sa utang mo. So, meron naman yung scenario na imbis na gusto mong pumunta doon sa lugar na let's say may gatherings kayong magkakaibigan, hindi ka makapunta dahil baka may pinagkakautangan ka doon na gusto mong iwasan. Ayan. Yan yung mga epekto na hindi maganda. Hindi magandang epekto ng mga utang. Tips to manage debts. Create a list of all your debts. Ilista mo lahat ang mga utang mo and pay off the one with the highest interest first. Unahin mong bayaran yung pinakamataas ang tubo. Number 2, don't get into more debts. Huwag nang dagdagan pa ang mga utang. Live below your means. Live simply. Simplihan mo lang kasi yung buhay mo, hindi yung pinipilit mong maging magarbo, pero inuutang mo lang naman yung ginagamit mo. Buy what is needed. Change habit of spending to the habit of saving. Stop borrowing. Consider liquidating non-income generating assets. Kung may mga gamit ka dyan na naka-imbak lang, na pwede namang mabenta, ibenta mo na kaysa nakatambak lang sa isang tabi. Ayan, number 3, eliminate bad debts. Pay credit card debts in full and on time. Dahil kapag pinabayaan mo yung credit cards mo, ibabaon ka lang yan sa utang dahil mataas ang kanyang tubo kapag hindi po yan nababayaran. And use cash or debit cards kapag ikaw ay may gustong bilhin, wag ng credit card. Okay? And pinaka-importante, get a coach or wag mag-alangan na lumapit sa mga coach. Kasi sila, maraming maituturo sa inyo po. Marami po silang pwedeng strategy na maituro and magaguide po nila kayo kung paano i-manage yung mga utang. Ayan. Don't be afraid to seek for help. Step number 5, nasa emergency fund na po tayo. Create an emergency fund. Please lang, para kapag dumadating yung mga emergency cases, hindi lang emergency yung mayroon tayo, dapat mayroon din po tayong funds. Okay? Ayan, gayahin natin yung mga langgam. Yung mga langgam nga, kayang-kaya nilang mag-imbak ng kanilang pagkain para pag dumadating yung tag-ulan or tag-bagyo, hindi po sila kinakapos at hindi sila nahihirapan. Gaano ka kahanda sa mga emergencies? Potential emergency scenarios we have to prepare for. Ayan, major car repairs, major home repairs, loss of job. Ayan, sa panahon natin ngayon na pandemic, sobrang daming nawalan ng trabaho. So, itong mga nawalan ng trabaho na to, gaano kaya sila kahanda at hanggang kailan sila makakasurvive? Hanggang makahanap ulit sila ng panibagong trabaho. Emergency or hospitalization. Emergency hospitalization, ayan, mga kailangan paghandaan. Major appliance repair and kapag may kalamidad. So, ito yung dapat nating mga bagay na pinaghahandaan. Okay? Pinaghahandaan ng emergency fund. Having an emergency fund of about 3 to 6 months of your total expenses or your monthly income will free you from financial stress. So, example, kung ang income mo sa isang buwan is 20,000 at ikaw ay single, at least meron kang 3 months na sweldo or nagkakalaga ng 60,000. Kapag naman ikaw ay may asawa, dapat 6 months naman yung ilalaan mo dun sa monthly sahod mo. Sasabihin mo naman, sobrang laki naman yan. Hindi ko kayang ipunin yan. Hindi ko kayang magkaroon yan. Okay, ang gawin mo po, unti-unti. Start by saving at least 1,000 pesos per month. Mabuti na yung may naumpisahan kang paunti-unti kaysa yung talagang walang-wala. Okay, nasa number 6 step na po tayo. Ito na yung investment. So, build long-term investment. Kailangan ng mga investment po natin, gawin natin, ang goal natin dyan is long-term. Para yung pera natin, may panahon para lumago yung kanyang kita. Understanding the rule of 72. Ano ba yung rule of 72?
The rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at the given annual rate of return. So, example, 72 divided by interest rate equals number of years it will double your money. Nasa number 4 concept na po tayo. Compounding interest. Ito po ay simplified ni Albert Einstein. And ito yung interest that earns from the principal. So, yan yung gamit po ng compounding interest and most powerful concept in investing. Example of compounding interest, gamit ang rule of 72 is you open an account in the bank, halagang 10,000. Yung bank, nagbibigay ng 1%. 72 divided by 1, of course, 72 years bago magdoble yung pera mo, bago maging 20,000 yan. What if 30 years old ka nung nag-invest ka ng 10,000 pesos? 102 years old ka, saka po magdodoble yung iyong pera. Ang tanong, buhay ka pa ba niyan? Or kung buhay ka pa naman yan, ano na lang kaya ang saan naabot yung 20,000 pesos mo? Ayan. Another example of compounding interest. What if si bangko nagbigay ng 4%? 72 divided by 4 is equals to 18. Ibig sabihin, 18 years pala, 18 years na magdodoble yung pera mo. Pero ito, imaginein lang po natin na si bangko yung 4%. Money doubles every 18 years. Let's say, 29 years old ka nung mag-invest ka kay bangko ng 100,000 pesos. Meaning, every 18 years, magdodoble yung pera mo. 47 ka, naging 200,000. 65 years old ka, naging 400,000. Pero ang tanong, si bangko ba, iniimbak lang niya sa vault niya yung 100,000 pesos mo? Hindi. Kasi, ang ginagawa ni bank, may kilala siya na nagbibigay ng 12% na interest rate. So, ginagawa ni bank pagkatalikod mo, inililipat niya dito kahit 12% interest rate. So, ngayon, 72 divided by 12 is equals to 6. Meaning, yung pera mo pala na ininvest mo kay bank, nagdodoble kada 6 na taon. Dito, tignan mo, 29 years old ka, nung 35 ka, 200,000 na yung pera mo, 41 ka, naging 400, hanggang sa naging 65 ka. Yung pera mo pala na ininvest, umabot siya hanggang 6.4 million. Pero, nung balikan mo yung pera mo, ang ibinigay nila sa'yo is 400,000 pesos lang. At yung 6 million na punta po kay bangko. Kasi naging 6.4 yung pera mo eh. Ito lang kasi yung alam mo, 4%. So, si bangko kumita ng 6 million, ikaw 300,000 lang yung kinita mo dahil puhunan mo yung 100,000. Ito yung sinasabi natin na sikreto ng mga mayayaman. So, ngayon, alam mo na po. Okay? So, dapat, kung mag-invest ka, alam mo kung magkano ang interest rate ng pera na, anong investment vehicle na paglalagyan mo ng pera mo. Okay? Ayan, don't just work hard for the money. Learn how to make money work hard for you. Ayan, matutunan natin kung paano mag-ipon ng pera na magtatrabaho para sa atin. Dahil ayan, tignan mo ito, dalawa yung pinapakita dito. Yung isa matanda na, kayod pa rin ng kayod para magkapera. Yung namang isa, siya na lang, pinagtatrabaho na niya yung pera niya para sa kanya. Okay? Ulitin natin, ipakita ulit natin yung 6 steps to achieve financial freedom. Increase cash flow, healthcare, life protection, debt management, emergency fund, and investment. Ayan. How IMG can help you? So, IMG can help you through financial education and from that financial education, matututunan mo kung paano mag-increase yung cash flow mo at mag-manage ng debts mo. Ayan. So, beyond the financial industry, dito sa IMG, mayroon ka ring business opportunity dito. May business opportunity ang IMG, pero optional yun kung gusto mong gawin or hindi. Pero, kapag ginawa mo, napakalaking tulong para magawa mo itong dalawang bagay na ito. Okay, debt management, tsaka increase your cash flow. Next,
Matutulungan ka ng IMG para kumuha ng long-term healthcare na Kaiser. Dahil kapag may Kaiser ka na, automatic mayroon ka ng healthcare, may life protection ka na at may investment ka pa dahil ang Kaiser po natin is 3-in-1. May healthcare, life insurance, and investment. Next, MOS 18, ito po yung ating life insurance. Matutulungan ka ni IMG na magkaroon ng life insurance mo dahil kapag may life insurance ka na ng MOS 18, magkakaroon ka na agad yan ng life protection, emergency fund, and investment. So, and yung isa, investment. Kapag part ka ng IMG, magkakaroon ka ng direct access dito sa mga company ito na maging part owner, maging investor ka. Okay? So, ayan. Sa pamamagitan ng mga items na to, matutulungan ka ni IMG para makapag-build ka ng iyong matibay na solid financial foundation. Ayan. So, anong gagawin natin dito? Immediately execute what you learn. Dahil kahit natuto ka, kung hindi ka naman mag-execute, walang mangyayari. Hindi ka makakapag-umpisang mag-build ng iyong solid financial foundation. So, be a financial educator and IMG member and investor as well. Okay? Ayan. Pwede kang mag-invest sa Kaiser, life insurance, mag-invest sa investment, mag-avail ng mga, kung gusto mong mag-avail ng mga discounts dito sa ating mga item na yan, mga partner na yan, ayan, magkakaroon ka po ng mga discounts dyan. Dahil mayroon ka ng direct access sa mga services na yan. Action steps, fill up checklist form, optional lang to, especially now, nasa online po tayo. Hindi po natin masyadong ginagawa ngayon ang checklist. So, avail your free financial check-up. Itong financial check-up na to is napaka-importante. Kung gusto mong magawa ito ngayon, kung napanood mo itong video ko at gusto mong i-avail itong financial check-up na to, please do contact me, approach me. Later, doon sa dulo ng presentation ko, makukuha niyo po yung mga contact details ko doon. May mga social media account po ako doon. Pwede niyo po yun kunin para kung gusto niyo pong ma-avail itong free financial check-up, please do approach me po. Dahil itong financial check-up, it can help you to guide, set your goals, investment goals, and achieve your financial freedom. Napaka-importante po ito na magawa po natin. Okay? Action steps. Be an IMG prepared members. Prepared member. So, IMG member, kapag part ka na ng IMG, mayroon po tayong 30 benefits. So, ayan. IMG membership fee is only 5,500 pesos. Kapag part ka na ng company, dito pwede kang mag-increase ng cash flow dahil nga po marami ka ditong ma-avail na discounts and at the same time, mayroon ditong business opportunity. Pero kagaya ng sinabi ko, optional lang po yan kung ito ay gusto nyo. Membership, IMG membership na 5,500, plus 500 pesos one-time membership fee sa Fidelity Life kung gusto mo lang po. That is optional also. And total membership of 6,000 pesos with renewal of accreditation every December ng 1,500. Ito po para lang po tayo nagre-renew ng ating license sa mga ibang businesses po natin. And para lang nagre-renew ng mga license sa driver's license and kung ano-ano pa pong mga lisensya. Ganon din po yung ating accreditation dito sa IMG, inire-renew rin po yan. Para to be able for us na active lagi itong ating 30 benefits at ma-enjoy po natin silang i-avail. Okay? Access to IMG portal. Kapag part ka na po na IMG, ayan, mayroon na po tayong portal. Sarili po natin yung portal natin and punong-puno po tayo dito ng mga trainings. May mga books po tayo dito. Non-stop po yung mga learnings po natin dito. Marami po tayo ditong matututunan. Ayan. Access to all benefits and investments. Dito po, kapag part ka ng company, napakaganda po. Once na member ka, automatic, you are already a mutual fund investor for under Soldigo Fund. Galing po doon sa membership mo, mayroon ka na agad 1,000 pesos na
Soldibo Fund. Ayan, di ba maganda? Meron ka na rin po ditong 50,000 pesos galing doon sa 500 pesos mo na kung gusto mong idagdagan yung membership mo kanina, kaya naging 6,000 pesos siya. Ito po yung kapalit ng 500 pesos mo. 50,000 na micro-insurance under ni Fidelity Life. And magkakaroon ka rin po dito ng personal accident insurance. Ayan, di ba napakaganda? Ano pa ba yung hahanapin mo? So, ayan. Business opportunity dito po sa IMG, gaya ng binanggit ko po kanina, mayroong business opportunity sa IMG pero optional kung gusto mo. But ini-encourage kita na gawin mo dahil malaking tulong po ito kapag ginawa mo. So, ayan. For only 5,500 pesos, may sarili ka na po ditong business and maa-avail mo yung mga rewards. Ayan, hindi ko madidiscuss yung part ng ating business side dahil may bukod po na presentation. Okay po. So, kung magkakaroon ka ng additional source of income na 10 to 50,000 pesos in a month, mabilis mo matutupad ang iyong financial goals. So, ayan, action steps. Number 4 na action steps natin is start with your level 1 investment. So, ayan, Kaiser na 3-in-1 para magkaroon ka na ng healthcare, life protection, and investment. Eligibility po nito is 10 to 40 years old. Ayan, ito po yung pinakamababang plan, K45. 41 to 50 years old, ang pinakamababang plan is K60. And sa 61 years naman hanggang 51 to 60 years old naman, mayroon naman po tayong pinakabababang plan is K75. So, Kaiser is a 20-year program. 7 years mo lang itong huhulugan. But lifetime mo siyang benefits. Ganyan kaganda ang ating Kaiser 3-in-1 investment na healthcare. Okay? So sa Kaiser, may peace of mind ka kapag na-aksidente, namatay, na-hospital, and mag-retire. Yan po kapag hindi mo nagamit, investment mo po yan. Okay? Kaiser Ultimate Health Builder, ito yung example natin. Let's say 22 years old ka. Ang kinuha mong plan is K100. Ang monthly mo po dyan is 5,882. 7 years mo lang siyang huhulugan. Kapag nag-mature na po siya after 20 years, ito na po yung iyong magiging pera. Yung pera mo is mayroon ka ng 1,166,169 pesos. So, ayan. Sasabihin mo naman, bata ka pa, hindi mo pa kailangan yung 1 million mo dahil 42 years old ka pa lang dito. Papaabutin mo ng 60 years old ka. Yung pera mo, umabot din po siya ng 6.4 million. Ayan, kaya kanyang bigyan ng 648,380,000 pesos sa isang taon. I-divide mo sa 12, ayan, para ka na lang nagpe-pension ng 54,000. Yan na yung pera mo na magtatrabaho para sa'yo. Kung gusto mo pa rin naman paabutin hanggang 65 years old, yung pera mo aabot din po ng 10 milyon at kaya kanyang bigyan ng 1,044,000 sa isang taon na kinikita lang. At 87,000 pesos in a month, pa-withdraw ka lang. Yan yung money working for you. Pero uulitin ko, kapag nag-42 years old ka na at gusto mo nang kunin itong pera mong ito, pwedeng-pwede na. Pero, bata ka pa kasi dito, wag mong kakalimutan na inilaan mo itong investment na ito para pag senior citizen ka na, may pera ka. Huwag mong kakalimutan na laanan pa rin yung senior years mo, okay? Para hindi mo maubos yung iyong pera kapag ito ay nag-mature na. Ayan. Action steps number 5. Start with your level 2 investment. Ito po yung most 18. So, life protection, emergency fund, education program, and retirement. Yan po yung pwedeng magawa sa atin ni most 18. And pinakalas po yung investment. Ito po yung investment na purong investment lang po siya. So, ayan. For as low as 1,000 pesos, pwede ka nang mag-open ng mutual fund account mo at investment mo. So, dito po, direct access sa investment to achieve your goals. So, kids education program, retirement, other goals, and
Itong Moose 18 po yung pinaka-cheaper na term insurance with big coverage po. Mababa lang po yung ating mababa lang po yung ating ihuhulog sa ating insurance, pero napakataas po ng kanyang coverage. Okay? Action steps. Number 6, enjoy sharing our mission. Learn by attending trainings, big events, conventions, and travels. So, ayan po yung aming convention, yung team namin. So, ito po yung mga travels namin sa IMG. Ako, sandaling tapanahon pala ako dito, pero nakailang bansa na rin po ako nang nararating. So, have a life of meaning and purpose. Lagyan po natin ng purpose yung ating buhay. Ayan, ito po yung aming travels, ibang mga travels pa. So, dito sa IMG, dreams come true talaga dahil hindi ko naman pinangarap or hindi ko inakala na makakapag-travel po ako. At ang maganda, sa Macau pa po ako na award ng aking pagka-senior marketing director. Ayan. Kasama ang barkada, masarap pumasyal kasama ang mga barkada. Pwede mo rin pong isama ang iyong pamilya kung gusto mo. Nakarating kami ng Thailand, Macau, Korea. Napakasarap pong magpunta sa mga bansang yan. Ayan. So, the word travel, travel the world for free. Dito sa IMG kasi ang travel natin pwedeng subsidized, pwedeng personal mo at pwedeng free. So, si Mean, ito, free yung travel niya sa Japan. Incentive po ito na ibinigay sa kanya ng company, pati itong travel niya sa Barcelona. Sarili po, mga ano niya po ito, pinaghirapan po niyang inabot po ito dahil ganun po kadami yung natulungan na niyang tao para makapag-ipon. So, si company, kapag nakita niya na masipag ka, inaano ka niyan, nire-reward ka po niyan. Ayan. And pwedeng mag-travel dito sa IMG na kasama mo ang pamilya mo. Si Mean, ginagawa po niya ang IMG together with her husband. Ayan. So, si Mean, dati po siyang palaboy nung bata pa siya, pero gumawa siya ng paraan para mabago yung sitwasyon niya. Ngayon, isa na po siyang Executive Marketing Director. Ayan. So, dito po sa IMG, kailangan natin gawan ng paraan para mabago yung ating buhay. Ito lagi kong sinasabi, huwag po tayong magsayang ng oras. Kung ano po yung natutunan sana natin dito sa aking pinaliwanag ngayon, i-execute po natin. Mag-umpisa po tayong mag-ipon. Tapos yung maiipon natin, i-invest po natin. Next, lahat din po tayo ay mayroong chance para mabago yung sitwasyon natin. Kung ang sitwasyon natin ay hindi pa okay pagdating sa ating finances, para po makamit natin yung mga goals po natin, gawin natin, mag-aral po tayo through financial education po. Pag-aralan natin kung paano natin ma-meet yung mga goals po natin at makapag-build po tayo ng solid financial foundation. Alamin po natin kung paano po natin ito magagawa. Through financial education, magagawa po natin yan. Okay? Ayan. Sabi nga po ni Bill Gates, if you are born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Totoo po yan. Dahil ibig sabihin, hindi ka gumawa ng paraan para mabago yung takbo ng buhay mo. Okay? So, ayan. Once again, I'm Evelina Bautista Estacio. Ito po yung aking mga social media account. Ito po yung aking phone number. You can take a photo of this kung gusto nyo, or you can just get my contact details here para pag may mga concerns po kayo, you are free to approach me para mas mai-guide ko pa po kayo. Learn, execute, save, and invest. Pag po tayong magsayang ng oras, pag-umpisa po tayong mag-ipon, matuto po tayong mag-invest para paghandaan po yung ating magiging future retirement. Okay? So, may your dreams come true. Thank you very much po, and start to invest now. Thank you so much. God bless. Thank you very much, and to God be the glory. Bye-bye. See you next time.